So ngayon mga kababayan, ito po. Yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po dito kay Sara Duterte, no? Si Sara po mga kababayan ay nagbanta po, no? Nako po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nagbanta po si Sara na babalikan daw niya si Trillanes, no? Babalikan or back to you daw. Hindi daw matanggap ni Sara itong mga paninira ni Trillanes at tinanong daw ni Sara kay Digong or sa kanyang tatay kung bakit ganun daw kagalit si Trillanes sa kanya. Ang sagot daw ni Digong ay envy. Or sa madaling salita, selos, inggit. Yun daw ang sagot. At wag daw patulan, sabi ni Digong, pero ang sabi ni Sara, babalikan daw niya. Nako po. Hala ka. Yari ka Sara, back to you ang banta mo. Ayan, nako po mga kababayan. Ito po ha, ipapanood ko po sa inyo mga kababayan, itong mismong live po ito na si Sara ay nasa dahig. At hindi niya iniisip na live ang kanyang ginagawa. So ito po, pakinggan niyo ha mga kababayan. No? Ito po, ipaparinig natin na babalikan daw niya si Trillanes. Lalo na't marami daw ginawa si Trillanes na mga kabulastugan na hindi daw niya nagugustuhan. Babalikan daw niya. Ito po ha, banta po ito ha. Bibi Sara, why is thrilling init kaayo ang dugo sa imo ha? Sigira kanya kasuhan, dili jud siya kapuyon. Kibalo ka gipangutan na banggit nako si President Duterte anak mo. May nag-comment kasi sa live mga kababayan na Bibi Sara, bakit init ng dugo ni Trillanes sa'yo or ni Trililing? Kasi Trililing ang tawag nila. Bakit ang init ng dugo ni Trililing sa'yo, Bibi Sara? Bakit hindi siya napapagod lagi kanyang kinakasuhan? So tinanong daw ni Sara si Digong kung bakit daw ganyan si Trillanes sa kanya. Pakinggan ninyo ha. Translate ko lang kasi Bisaya. Usa may problema ani ni Trillanes. Tapos ingon si PRD, kibalo ka unsa na day? Anak, wala lagi, wag ko kasabot. Unsa? Kaniana siya. That is ENVY. So, ang sabi ni Sara, tinanong daw niya si Digong kung bakit ganyan si Trillanes sa kanya? Ano bang nangyari? Ano bang dahilan? Hindi daw niya alam, hindi daw siya nakaintindi, so hindi daw siya makasabot kung bakit ganyan si Trillanes sa kanya. So, ang sagot daw ni Digong ay ENVY or ANVY or envy. O sa madaling salita daw, inggit or selos, no? Ang nakay Trillanes. Ito ha, pakinggan niyo. Envy. Envy. Nakaanak din ko. So kanina sa Tagalog, inggit. Biruin mo yung envy. Nag-iisip ka pa ng halos 2 minuto bago mo tanungin, ano nga yun sa Tagalog, yung envy, inggit? Alam niyo, mahirap talaga si Sara pag naging presidente. Mga kababayan, mahirap si Sara kapag naging presidente. Ultimo envy, hindi alam ang Tagalog, hindi alam ang English ng ganito, ng ganyan. Mahirap, no? Halos huminga pa siya 2 minuto, bago niya malaman na ang envy sa Tagalog ay inggit. Diba? Sa Bisaya, ang tawag ka na? Selos? Sa Tagalog, inggit. Sa Bisaya, selos. Ano bang Bisaya ng inggit, Sara? Di ba? Selos. Nasuya. Diyos ko naman, ultimo Bisaya, hindi mo na alam. Envy? Selos Yung selos, envy is jealousy. higher pa ng form. Is na naman kinay something. Ang kanang envy. Evil na gid ng envy ba? Kaya ang jealousy is just the green-eyed monster. Envy is kuana, demon levels. Ano pa ganito si PR, di ba? Speaking of T. Letter T. Letter T ba ni? Ano siya? Ano ko sa yaha? Nga, di ko masakot ba? Nga, ana-ana na lang gani kadali. Dauto niya ako ang pangalan. Pareho anang madriaga niya. Nag-imbento na po siya og wit.
Sabi ni Sara, ayun, may DDS dito sa loob, sa baba, sa comment section, magigilit na daw ako, putang ina nyo. Ito ang masasabi ko sa mga DDS, walang gilit mangyari sa akin. Bakit? Ang may mangyari, si Digong nakagarapon, maghanda kayo, malapit na. Hindi naaabot ng ano yan, anniversary niya, nung pagkahuli, mamamatay na yan. So, ang sabi niya dito mga kababayan, nang umiinit na daw yung dugo niya kay Trillanes, sabi ni Sara. Dahil daw dito sa kanyang invento, kanyang invento ni Trillanes na Madriaga, kita mo yan? Pati ba naman si Madriaga, Sara? Tinatanggi mo pa, inino nga yan ng anak mo. Diyos ko naman. Ano siya? Anak ko sa yaha. Nga, di ko masakot ba? Nga, ana-ana na lang gani kadali. Dauton niya ako ang pangalan. Sabi ni Sara, hindi daw siya papayag na ganun-ganun na lang kadali sirain ang kanyang pangalan. No? Yun ang sabi ni Sara kay Trillanes. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang kadali na sirain niya ang aking pangalan. Nako, patay, babalikan daw niya si Trillanes ha. Antayin ninyo, translate ko ha. May mga Bisaya din ha. Pareho anang madriaga niya. Nag-imbento na po siya og witness ko no. Pareho yung madriaga niya. Nag-imbento siya ng witness ko no. Nag-imbento daw. Imbento daw ni Trillanes itong si Madriaga. Nako, patay ka dyan. Alam mo, sa totoo lang, Sara, ganito yan ha. With all due respect to you being a vice president in this country, respetuhin pa rin kita kasi vice president ka, binuto ka ng mga taong bobo eh. Diba? Yung mga supporter mo. Pero respetuhin pa rin kita. Pero sa totoo lang, Sara, masarap sa pakiramdam yung hindi ka magsisinungaling. Masarap sa pakiramdam yan, Sara. Yung hindi ka magsisinungaling. Alam mo, sa totoo lang, kung aminin mo, Sara, yung mga mali mo, yung mga kasalanan mo, mas matutuwa pa ang tao sa'yo. No? Kahit papano umamin ka ng pagkakamali, Sara. Kahit papano. Ma'am Alex, hello po. Kahit papano umamin ka, kahit isa man lang, para yung tao mabawas-bawasan yung galit at inis sa'yo. Pero yung, alam mo, yung sinampal ka na ng katotohanan, magsisinungaling ka pa rin. Alam mo, ito si Madriaga, may 3 cellphone yan. May 3 cellphone na hawak ng Manila Trial Court. Doon sa 3 cellphone, may laman yan ng conversation ninyo, conversation ni Digong at picture ng mga hinahatid niya sa utos ninyong mag-ama. Kung saan ihatid itong milyon-milyong pera mula sa Comedy Bar sa Quezon City, sa parking lot ng Ombudsman, sa parking lot ng sa anong sabi nung aking biik na walang puwet, Mega Mall, at sa dito sa Paranaque, no? Ay sa Muntinlupa, no? Sa may Katarungan Village. 1 billion 'yan. 1 billion ang hinatid ni Madriaga na utos ni Digong. Sinakay niya ng kotseng pula. Sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, 'yan ang tatandaan mo. Kung yang mga ebidensya ng 3 cellphone na yan ay mag-match sa conversation ninyo at yung usapan ninyo ay matrace ng NBI, matrace ng Korte Suprema na totoong account mo yan, sabihin mo sa amin na sorry. Mas lalo kang masira niyan. Maniwala ka sa akin. Kasi imbento daw itong si Madriaga. Tandaan mo yan, Sara. Yung mga cellphone na binigay ni Digong na iPhone X, kay Madriaga, pag nabuksan, itong laman ng cellphone na doon ang conversation mo at ni Madriaga ay nagmatch. Sabihin mo sa akin, Sara, hindi lang mura ang abutin mo ng taong bayan. Nako, maniwala ka sa akin. Continue. Witness ko no. Witness ko no. Sabi nila ma'am that you were really lying about not knowing Madriaga. Uy, pag-sure sila sa kadaghan ba naman sa parallel groups? Isa-isahon ko pa ba ng ilahang pangalan? Sabi kasi dito ni Alvin, no, kasama niya nag-live, nagsisinungaling daw si Sara about Madriaga. Sabi niya, sa dinami-dami daw ng parallel group
isa-isahin pa ba daw niya ang pangalan? Diyos ko naman, Sarah. Diyos ko naman. Tinawag mo pa ngang Sir Ram or Kuya Ramil. Tapos sasabihin mo, hindi mo kilala. Tigil-tigilan mo nga kami. Si Ramil nga inutusan ng asawa mong kumuha ng shabu doon sa magnetic lifter eh. Si Ramil nga yung inutusan mong kumuha ng pera sa Pugo eh. But in any event, ako nakagingon kay PRD. Ako din ang yung kumusugutan na ba, nga na lang kadali para sa iyaha, mandaot og pangalan. Anak ko, magsugod na siguro ko og kuan. So tawag ka na, back to you. Sabi daw niya kay PRRD, hindi na daw siya musugot or hindi siya papayag na ganun na lang sirain ang kanyang pangalan ni Trillanes. So mag-umpisa na daw siya na tinatawag na back to you. Sa madaling salita, gaganti si Sarah. Mag-umpisa na daw siyang gaganti at babalikan si Trillanes. So hindi daw ganun kadali na lang. Mga kababayan, sino mga Bisaya, sabihin niyo sa akin na mali ang aking translation. Bisaya, biya kung dako. Kinsa may dili kasabot sa inistoryahan nila nga pareho man mig lugar ana. Kinsa may gaingon nga dili tinuod na akong giistorya nga pareho man gani mig giistoryahan. Pareho man pud mig lugar, taga Davao del Norte man ko, taga Davao City man siya, Davao Roman region gyapon pud mi. Unya gabinotbot day ko, kinsa man ko ni gabinotbot na ming duha ni. Moingon na mga Bisaya nga di man na tinuod na mong giistoryakin kay mali man na yang giistorya. Usaon pagkamali ang akong gistorya nga unsay ang gistorya ako ra mag-translate sa Tagalog buti pa nga ako kabalo ko mag-translate sa Tagalog si Sarah hindi nahihirapan. Kinsa may mo ingon ana og dili tinuod na akong gipang istorya nga kadaghan man kayong Bisaya din nga galantaw sa ako karon na istoryahan ninyo nga mali ako ang gikuan. Di ba? Ako ang gi-translate. Sino kinsa may mag-ingon diha nga mali akong translation? Mo na yung giingon nga, yan na daw giingon na kay PRRD. Sabi niya, sinabi na daw niya yan kay PRRD na hindi na lang kaganon-ganon kadali na siraan ang kanyang pangalan. Di ba, Ma'am Kanji Official? Hindi na lang daw kaganon kadali ang kanyang pangalan siraan ni Trillanes. Kaya nga mag-umpisa na daw siya sa salitang back to you. Di ba? So mag-umpisa na daw siyang balikan si Trillanes. Nako, Diyos ko mga kababayan, ito mahirap na. Diyos ko, mahirap na. Mga kababayan, delikado si Trillanes dito. Kasi si Sarah mismo alam nyo, ito yan sabi ko sa inyo, kilala ko yan. Kilala ko yan si Sarah. Alam nyo, ganito yan. Maskin si Digong, sinabi na ni Digong yan. Kung si Digong sabi ni Digong, sabi ko, patayin mo yan. Pero kung si Inday, nakita niya na hindi pa pinatay, bakit buhay pa yan? Totoo yan, sabi ni Digong. Gusto niyo ipakita ko dito ebidensya na si Digong nagsabi. Si Digong nag-utos, patayin nyo yan. Pero si Sarah daw pag nag-utos, bakit buhay pa yan? Totoo yan, mga kababayan. Ito ipakita natin para may evidence. Ito. Digong, Sarah, bakit buhay pa yan? Naku, totoo yan mga kababayan. Isog daw siya kao aton ni Asan si Boy? Huwag ka mag-alala, ma'am. siya si pulis ng prepare yourself. I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. There was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time. They have to kill me first. Unless. Diba? Ganon si, alam niyo sa totoo lang, si Sarah talaga mga kababayan, kaya niyang gawin yan. Kaya niyang gawin yan. Maniwala kay sa akin. Mahirap magsalita Pero kung ano man ang kanyang, actually kung sinabi niya ngayon na hindi siya papayag na ganun na lang kadali, na siraan siya ni Trillanes, tapos sabi niya na kailangan ko na siguro yung ganito, yung salitang back to you. Ibig sabihin yan, kailangan na daw niyang bumawi.
Kailangan na niyang balikan. Kaya much better yan mga kababayan kung nanood man ngayon si Senator Antonio Trillanes, the fourth, no? Kailangan i-blatter na niya yan. Bakit? Delikado. Delikado mga kababayan. Ako na nagsabi sa inyo. Alam nyo yung palabas na Chucky, yung may bit-bit na kutsilyo, na dal? Pag sinabi yung papatayin ka talaga niya. Babalik ka, hahanapin ka niya. Sasaksakin ka talaga niya ng kutsilyo. Dapat dito mga kababayan, hindi na to hindi to normal, no? Hindi to normal. Kasi iba si Sarah. Ako na nagsabi mismo mga kababayan, iba si Sarah. Pag sinabi niya yan na kailangan ko na sigurong kumilos, yung salitang back to you, inisip na niyan, ginawa na niya yan, pinagplanuhan na niya yan. Ito An event. Oh. Ako nakagingon kay PRD. Ako din ang kung sugutan na ba, nga na lang kadali para sa iyaha, mandaot og pangalan. Ako hindi ako musugot nga ing ana ba, yung hindi daw siya papayag na ganun kadali, no? Ganun na lang kadali ang manira ng pangalan. So, pakinggan nyo, anong sunod? Anak ko, magsugod na siguro ko og kuan. So, tawag na, back to you. Magsugod na siguro ko, ibig sabihin mag-umpisa na siguro ako ng anong tawag dyan, back to you. Mag-umpisa na daw siyang bumawi, o bawian, gantihan si Trillanes. Hindi siya papayag na ganun na lang kadali na sirain yung pangalan niya. So, magsugod, ibig sabihin mag-umpisa na daw siya ng salitang back to you. So, ibig sabihin babalikan niya, gagantihan niya si Trillanes. Kaya mahirap talaga, sa totoo lang mga kababayan. Itong mga statement na to, alam ko gagawin niya yan. Ganito yan mga kababayan. Alam nyo yung tao, kapag nasa kagipitan, anong gagawin? Biruin nyo kapag nasunugan kayo, kahit gaano kabigat yung refrigerator, mabubuhat mo yan. Kahit gaano kabigat yung isang drum na tubig, mabubuhat mo yan. Once na mataranta ka. Darating ang panahon mga kababayan, ito, burido na to babawi siya. Yun mga kababayan. Oy, Ma'am Honey Babes. Ayun, maraming salamat po ma'am sa yung super chat. Thank you so much po. Happy Sunday. Babawi yan, mga kababayan. Yun ang kanyang sinabi na hindi daw siya papayag na ganun-ganunin na lang bastusin ang pangalan niya. So ito na siguro yung mag-umpisa or magsugod na siguro kog back to you, yung salitang back to you. Ibig sabihin, mag-umpisa na daw siyang gumante. Babalikan, mag-umpisa na balikan sa ginawa sa kanya. Yun po yung ibig sabihin mga kababayan. Nya, kibalo ka? Anak ko siya. Si PRD. Ayaw nagtagda. He's nothing. He is a political skunk. Sabi daw ni PRRD, wag mo na daw pansinin. Sa Bisaya kasi ayaw nagtagda. Ibig sabihin, wag mo nang pansinin yung mga ganyan kasi he is a political skunk. Diba? Yun daw ang sabi ni Digong sa kanya. So, wag mo yung nagtagda, yung nagambata ba, yung nagtagda. Sa Bisaya kasi maraming version, yung wag niyong pansinin, wag niyong pagbigyan ng atensyon. So, sa madaling salita, ayaw nagtagda, wag mo nang bigyan ng atensyon. Or wag mo nang, ayaw nagambata. Kasi, ang Bisaya kasi mga kababayan, tatlong version ang wag mong pansinin, wag mong bigyan ng atensyon, at wag mong intindihin. So, di ba? Sa Tagalog, tatlong version yan. Wag mong pansinin, wag mong bigyan ng atensyon, wag mong intindihin. Sa Bisaya, tatlo din. Una, ayaw nagtagda. Ayaw nagtagda. Ayaw nagpatuli. Wag mo nang patulan. Pangatlo, ayaw nagambata. Wag mong pansinin. Marami kasing version sa Bisaya, mga kababayan. May Cebuano, may Ilonggo, at merong Bisaya na Mindanao. Marami kasing salita Pero lahat ng salita na naiintindihan ko, may Ilonggo, Mabisaya, Masibuano, or Dabawenyo na salita, or Mindanao, no? Maskin Chabacano, minsan nakakaintindi nga ako maskin nga Subanin, nakakaintindi nga ako Sa Waray, yung Waray ang hindi ko naiintindihan. Na hindi ako masyadong makaintindi ng Waray.
Sa Subani, nakakaintindi ako, di ba? Yung Piagandaw, Piagabi, Piaganda, ang tawag dyan, Piagunto, Piagandaw, mga ganyan sa Subanin tribes, sa Mindanao. Marami akong kaklasing Subanin at saka mga Muslim, medyo naiintindihan ko pa unti-unti. Di ba? Pabayi. So, pabayi, ibig sabihin pabayaan, no? Huwag intindihin. So, ngayon, mga kababayan, yun nga ang tawag dito, may plano nga. No? May plano si Sarang maghiganti kay Trillanes. Sabi nga niya, hindi daw siya papayag na ganun-ganun na lang kadaling siraan ni Trillanes ang pangalan niya. So, yun na siguro ang salitang gaganti siya. O yung back to you. Gagantihan na daw niya. Nako, mga kababayan, delikado ito. Senator Trillanes, nako, dapat magpa-blatter ka na. Kasi si Yussi Claire Castro nga, kahit sabihin mong powerful ka, nasa Malacanang ka, pero hindi mo alam. Kaya baka naman paglabas mo sa Malacanang dyan, or else yung asawa mo, yung anak mo, di ba? Yung pinsan mo, nanay mo, tatay mo. Kaya, kasi sa totoo lang, hindi natin alam, yung iba kasi napapanood lang natin sa pelikula, pero sa totoong buhay, totoo pala. Di ba? May mga ganyan. Di ba? Sana ganyan din siya ka-fluent magsalita ng English, hindi itok-itok. Di ba? Si Mayor Kerwin Espinosa po, Sir Kent, napanood ka ni Mayor, pa-shoutout daw po. Ayun, Sian Estrera, mega love shoutout. Totoo ba? Mayor Kerwin Espinosa? Magandang gabi dyan sa Albuera Leyte. Alam ko din, katulad kay Mayor Kerwin Espinosa, anong ginagawa nila. Diba? Kung naalala ninyo, si Mayor Kerwin Espinosa umiiyak mismo doon sa Quadcom. Sa Quadcom ba yun or sa Senate? Na kung saan, kung hindi niya sundin ang utos ni Bato sa kanya. Diba? Anong ginawa? Nanlaban daw ang kanyang daddy. Paano nang laban yun? Nasa loob ng kulungan, wala namang baril yun. Tapos yung testigo na nakakulong doon, ang sabi, pumunta daw doon, binaril, tapos bigla daw sumigaw yung isang pulis, nanlaban. Paano manlaban? Wala namang armas yun. Wala na lahat yun eh. Diba? Ganun sila, mga kababayan. Kaya mahirap ang galawan nila. Diba? Dapat pagka ganyan kasi, mga kababayan, hindi ko naman ina-underestimate si Trillanes. Kasi kung naalala nyo, si Trillanes nga, sabi nga ni Trillanes kay Mayor Kerwin Espinosa, Kerwin, baka pagkatapos ng administrasyon ni Digong, magbago ang statement mo. Nagkatotoo nga. Umiiyak pa nga siya doon. Humihingi siya ng pasensya o pasaylo sa Bisaya kay Dilima. Sabi nga ni Congresswoman Dilima na napatawad na niya si Kerwin. Pero hindi niya mapapatawad yung nasa dahig. Diba? Kasi alam ni si Congresswoman Dilima, si Kerwin biktima lang. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap ito. Ako na nagsabi, gagawin at gagawin talaga nila yan. Gagawin ni Sara yan. Hindi magsasalita si Sara ng ganyan ang hindi maghihiganti. Gawain niya yan. Diyos ko. Hindi nyo ba naiisip? Ito, tanungin ko kayo. Si Sara tatakbong president sa 2028. Do you think anong rason tatakbo siyang president? For the sake of Filipino people or for the sake of kaalyado at sa pamilya niya? Dalawa lang naman yan eh. Tatakbo siya para sa bayan o tatakbo siya para paghiganti? Diba? Ganun lang, kasimple yan, mga kababayan. Maghiganti. Diba? Ganun. Alam nyo, ayoko magsalita eh. Antayin na lang natin. Antayin na lang natin mga kababayan kung ano yung takbo. Kasi actually, tomorrow is another day. Every day is another life. Diba? Kaya, sa totoo lang mga kababayan, buti pa nga tayo, mga ordinaryong tao, mag-iisip na lang tayo anong uulamin. Mag-iisip na lang tayo ano ang lulutuin. Kaysa pag ganyan, nasa politika tayo, pagising natin, hindi natin alam na yung kaaway natin, nagiging kaaway natin, yung kaalyado natin, minsan nagiging balingbing, nakakalaban tayo, di ba? May mga ganyan eh.
Ganun yan mga kababayan. Actually, sa totoo lang mga kababayan, kung gusto nyo talaga ng pagbabago sa ating bansa, umpisahan natin sa ating sarili, sa ating lalawigan, hanggang sa kataas-taasan. Hindi magbabago ang ating bansa kung hindi natin uumpisahan sa ating sarili. Ito, for example lang hindi ako politician. Pero kung ako man someday maging politician, isa ang aking unang umpisahan para magbago ang ating bansa, basura. Ang basura, simple lang yan. Pero pag naipon yan sa loob ng ilang buwan, ilang linggo, ilang araw, ilang taon, magbabara yan, malaking problema yan. Ang problema sa ating bansa, parang basura. Yung simpleng balot ng candy, pag hindi mo itapon yan sa tamang tapunan, pag naipon yan, ng maipon, kasi take note mga kababayan, yung isang balot ng candy, hindi lang isang taong kumakain. Araw-araw may kumakain ng candy, gumagamit ng candy. Not only candy, but also may mga chichirya pa. Pag hindi mo yan matapon sa tamang tapunan, pag naipon yan, magkukos ng problema yan. Ganun ang unahin. Kunting problema, solusyonan na agad. Hindi yung nakikita mo, okay lang yan, dumadaloy pa naman yung tubig, hayaan mo na lang, itulak mo na lang siya. 'Di ba? Kunting butas, nakita mong nadadaluyan pa naman, hayaan mo lang. Yung iba, imbis na pwede mong pulutin, itapon mo sa tamang tapunan, ang ginawa, tinulak. Tinulak mo, dumaloy. Pero pagdating sa dulo, naipit yan. Nagbara yan. Magkukos ng trouble yan. 'Di ba? Ganun yan mga kababayan. Kaya walang mangyari sa ating bansa, walang pagbabagong mangyari kung lahat tayo magtitinginan lang. Hihintayin natin na gawin ng kapitbahay, imbis tayo kaya naman nating gawin. Ang sakit kasi ng Pilipino, ganito yan mga kababayan. Yung street ninyo, nakita mo na may basura sa kanal pero hindi sa harapan mo. So hindi mo gagalawin. Kasi bakit? Hindi mo harap yan eh. Pero kapag yung kanal na yun, nagbara na yun, dahil sa kapabayaan ng kapitbahay mo, tapos hindi mo ginalaw, sinong magsasuffer? Di ba kayo rin? Di ba? Nakita mo nang nagbara, hindi mo ginawa, hindi mo ginalaw, hindi mo kinuha. Kasi bakit? Hindi mo naman harapan yan eh. Pero kalaunan, nagbara na siya doon, na-stuck na siya doon, nagbaha na, lahat kayo nagsuffer. Diba? Ma'am Lady Dior, hello po. Diba? Ganun ka-simple. Kaya sa madaling salita, kung gusto natin ng pagbabago sa ating bansa, hindi naman kailangan na kausapin mo yung buong pamilya mo, wag iboto si Saray. Hindi ganun. Sa sarili mo pa lang. Huwag kang magsisi na hindi mo binuto si Sara, tapos nanalo siya. Sasabihin mo, hindi ko yung binuto, bakit nanalo? Wala kang talo dun. Bakit? Kasi pag naupo yan, wala namang kwenta yan eh. Ngayon pa nga lang, Vice President siya, ano bang ginawa niya? Di ba? Ganun yan, mga kababayan. Alam nyo dito sa tinitirhan ko, dito sa street namin, lagi kong mayaw-yawan pag dumadaan yung mga nagpapatain ng aso. Sabi ko, walang problema magpatain ng aso sa buhanginan kasi marami pang ginagawang bahay dito sa harapan ko. So maraming buhangin. Sabi ko, walang problema pag tumae, tabunan mo ng buhangin. Di bali nang masagasaan ng motor yan. Pag may buhangin marami, mawawala naman yun. Mababalot ng buhangin yun eh. Pero yung hahayaan mong tumae dyan, hindi po kami taihan dito. So kung ako kaya magbitbit ng aso, napakarami ko ding aso, doon ko pataihin sa harapan nila, nakakatuwa ba? Matutuwa ba siya? Sinabihan ko talaga, kuya, pag ako kaya magpatain ng aso sa harapan mo, matutuwa ka. Hindi siya nagsalita, dumiretso siya. Simula nung sinita ko, hindi na bumalik. Wala nang nagpatai. Kasi sabi ko, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa amin. Okay ka naman magpatai, damputin mo, ilagay mo sa silupin, tapon mo sa drainage. Yan? Ibalot mo sa tissue, hindi silupin. Tissue. Tapos, ihulog mo sa drainage kasi yung tissue, nabubulok yun, nalalata yun eh, pag nabasa. Or else, kuha ka ng buhangin, tabunan mo. Kasi pag nasagasaan ng sasakyan yan, mapaplat yun, mapupuro buhangin yun pag natuyo sa init. Pero wala eh. Pataihin mo, tapos iiwan mo.
uuwi ka na dun sa street mo kasi bawal doon. Dito sa amin, marami pang buhanginan, kaya okay lang. Di ba? Ako nga, putang ina, 5,000 tubig ko buwan-buwan dahil lang sa pag-aalaga ko ng pusa at aso. Kasi hindi ko nilalabas, natatakot ako magkasakit. Kasi walang turok lahat ng aso pusa ko eh. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, delikado itong ginawa ni Sarah. Sabi nga niya, hindi na daw siya papayag na ganun-ganun na lang, kadaling siraan ni Trillanes ang pangalan niya. So, ito na siguro yung time or panahon na back to you. No, siguro, mag-umpisa na daw siyang bumawi. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Na? Sa totoo lang, kung sa street natin, sa tinitirhan natin, magkakaintindihan lahat ng tao, malaking achievement sa buhay yan. Hindi po politiko o sino mang uupong politisyan ang makakapagbago sa ating bansa, sarili natin. Hindi politician. Kasi ang politician, 6 na taon lang yan uupo dyan. Pagka 6 na taon, mawawala na yan dyan eh. Hindi po politician, tayo. Kasi kapag bumuto ka ng bobong politician, pag dumating na nanalo siya, sinong sisihin mo? Yung politician o ikaw na bumuto? Diba? Ikaw na bumuto ang may kasalanan, hindi ang politician. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, alam nyo naman eh, yung ating bansa, mahirap ipaglaban ang ating bansa, lalo na't yung mga namumuno, matigas pa sa bato. Kaya ang tanging gawin natin, tayo ang mag-adjust, hindi ang politiko. Alam mo nang masakit sa ulo, bakit iboto mo pa? Huwag mong idahilan na migay ng 1 kilong bigas, 5 pirasong spam. Walang ganun, Mars. Diba? Walang ganun. Pero ako, sa totoo lang mga kababayan, 100% sa 2028 si Sarah, hindi mananalo yan. Hindi mananalo yan. Kasi ang aking binabasihan, yung Duterte nga, hindi niya naipasok eh. Siya pa kaya? Sa ngayon, sa nangyari, sa ngayon, sa ginawa niya, do you think manalo pa siya? Manalo pa siya? Kaya, so yun po yun, ha? Mga kababayan, yung ating reaksyon patungkol dyan.